Para maging tunay na patrol ng katotohanan, hindi lang teknolohiya ang naging puhunan. Ang mga mata at tenga ng TV Patrol ay nagbuhos ng kanilang buong pagkatao upang maitala ng tama ang nagaganap na kasaysayan. Kaya naman siksik na siksik ang TV Patrol sa mga di malilimutang news coverage. Dati itinuturing na summer capital ng Pilipinas, ngunit sa ngayon itinuturing na sentro ng trahedyang sumapit sa buong Luzon kahapon. July 16, 1990, nayanig ang buong Luzon sa matinding lindol sa Baguio. Sakay ng helicopter ng ABS-CBN, humarabas sa ere ang news team ni Chari Villa papuntang Baguio. Pumunta kaming Baguio, I was so shocked to see Hyatt Terraces, parang a deck of cards. Lapag tayo sa Burnham Park, ang daming tao. Habi ko, ang daming tao, lapag tayo dyan. Paglapag kong ganon, people scrambled to the helicopter, wanted to ride with us. Sabi, pa-Manila kayo. Sabi ko, sandali lang, kumuha lang ako ng aerial, kumuha lang ako ng shots ko sa Burnham. I flew back to Manila with the tape. Pagbalik ko, yung chopper, sabi ko, land na in ABS. I saw Monchet Olives and Larry Nang and Angelo nakaintay sa akin sa parking lot. Ayan na si Chari. So I ran with my tape. Sabi niya, dumiretso ka na sa studio. Pa-play na lang natin, annotate ka. So, plinay lang namin. Sabi ko, ito po yung nakita ko sa Baguio. So, everyone was shocked. Sabi niya, grabe yung damage. So, we were taking calls from everyone, asking us to bring stuff to Baguio. Sa Baguio City, kasama po namin si Menchi Silvestre ng Lingkod Bayan. Yan po nakikita nyo ngayon ang tinatawag na Lahar Deposit. Yan po ang pinakamalaking Lahar Deposit dito sa Zambales, nasa northwest side ng Mount Pinatubo. Isang taon ang nakalipas. Muling sinubukan ng kalikasan ang tibay ng loob ng mga Pilipino. Kasabay na rin ng TV Patrol. Generator, pack up! Huwag na kayo magpakahirap! Nagliyab ang Mount Pinatubo at binaon sa lahar ang buong Pampanga, ang sinasabing pinakamalakas na pagputok ng bulkan noong nakaraang milenyo. 4 na news team ang agad na sumugod sa Pampanga. Ika-5 erupsyon ng Mount Pinatubo at makikita nyo madalas mabilis na po ang daloy ng putik dito sa Santo Tomas River. Ilang kilometro naglalakad sa lahar, basa, umuulan. Nagpapatuloy na lang pagsasagawa ng coverage para mabigyan lamang ng magandang coverage ang taong bayan. No? So yun ang masasabi natin kultura na natutunan ko nung pagpasok ko ng ABS-CBN. Malungkot at masama ang balita pero trabaho natin na ipalabas yan kaya ipinakita natin na sa TV Patrol mapapanood ang lahat ng yan ng kumpleto, ng tama at mabilis. Dahil sa tulin at talas ng pagpapatrol na iparating sa mamamayan at pamahalaan ang kalunos-lunos na sitwasyon doon, buo ang pagmamalasakit ng TV Patrol sa mga kababayan, kaya nanawagan ng ABS-CBN ng tulong at mula rito, nabuo ang ABS-CBN Foundation. Noong 1991, sumabog ang Pinatubo, naitampok yan sa patrol. At syempre, ako man ay nagulat sa kung gaano kalaki ang idinulot na pinsala ng pagsabog ng Pinatubo. 202 araw na ngayon na nataon naman na mayroong donation drive sa eskwelahan namin. Pinapadala kami ng mga pagkain o damit o kung anong mga bagay na kailangan ng mga pamilya na nasalanta ng pagsabog ng Pinatubo. Natuwa ako kasi kahit paano nakatulong ako. Binaba na ng Pag-asa yung storm signal sa Viraca, Tanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyong October 30, 1995. Di inatrasan ni Pia Hontiveros ang nakamamatay na ihip ng hangin ng bagyong Rusing. Pero hindi lang sa trahedyang dulot ng kalikasan, bidang-bida ang TV Patrol. Maging sa gitna ng mga madudugong alitan at kudeta, naroroon ang kanilang mga kamera. January 5, 1989, hinostage ni Rizal Ali, isang pulis, si General Eduardo Batenga at ang kanyang mga sundalo sa loob ng Camp Kawa-Kawa sa Zamboanga. Bagong salta pa lang noon si Chari sa ABS-CBN, pero pinalipad agad siya doon kasama ng veteranong cameraman na si Bert Salonga.
naging makasaysayan ang sumunod na pangyayari. The Lopezes sent us a King Air to get our tapes para mabalik sa Manila agad. It was rather a successful coverage we did kasi kami yung una nagpalabas ng images of what happened there. Mula 1986 hanggang 1992, pinutakte ng kudeta ang administrasyon ng dating Pangulong Cory Aquino. TV Patrol ang nagatid ng mga kaganapan at eksklusibong interview sa tahanan ng mga Pilipino. Buhay talaga ng TV Patrol is sa reporters at saka syempre sa galing din nung desk in how they collate the news. Mula sa naunang grupo ng mga reporters nagmula ang mga batikan at respetado mga journalists ngayon tulad ni Jing Magsaysay, Danny Buenafe, Purina Sanchez, Kata Inocencio, Vic De Leon Lima, Gasa Belgas, Apa Ongpin, Manny Ayala, Ces Drilon, Pal Marquez, Pia Ontiveros at Chari Villa. Pinagpatuloy ng mga susunod na henerasyon ng TV Patrol reporters at producers ang sinimulan ng kanilang mga sinundan at nakatatak na rin sa alaala ng Pilipino ang mga istoryang kanilang binalita. June hanggang July 2000, iniulat live ng TV Patrol ang pagsalakay ng AFP sa Camp Abubakar. At dahil malapit sa panganib, nalagay sa alanganin ang news crew ng TV Patrol. Kinidnap ng Abu Sayyaf si Maan Macapagal at ang kanyang cameraman na si Val Cuenca. Sa kabutihang palad, pinalaya rin ng dalawa. Abal, sir, salamat po muli. Matapos ang negosasyon sa pagitan ng mga otoridad at ng Abu Sayyaf. How was it like there? Siguro naranasan din namin yung naranasan ng mga hostages. Parang kami nagko-cover before, kami ngayon ang kino-cover. Matapos magbanta ang Abu Sayyaf na pupugutan nila ng ulo ang mga bihag sakaling hindi dumating si Robin Padilla. Sa Basila noong 2001, naipit si Doris Bigornia sa hidwaan ng mga militar at Abu Sayyaf. Matigas pa rin ang Abu Sayyaf sa kanilang kahilingan na gawing negosyador si Robin Padilla. Alas 5 ng madaling araw, tumulak patungong Basilan si Robin Padilla. Kasama si Kabayang Noli Ang misyon ng pagbabalita at paglilingkod, ang tradisyong siya pa rin tinuturo sa bawat bagong patrol ng Pilipino. Kung noon parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mga taga-Dinggalan, ngayon bakas na sa kanilang mga mukha na kahit paano gumagaan na ang kanilang pagkakataon. Nung nag-cover ako sa Dinggalan, that was my first major assignment sa ABS-CBN. Tapos talagang doon yung trahedya, naipit yung crew namin, lahat kami, buong team namin, naipit kami sa gitna ng bagyo, isolated yung lugar. Kahit ang bigat-bigat na dinala na rin namin yung problema ng bayan, in a way nakagaan sa loob namin, nakita namin dumating yung tulong dahil siguro na rin sa nagawa naming pagbabalita rin sa TV Patrol at sa mga newscast ng ABS. Simula na ng bagong buhay para sa mga residenteng ito na dinimolish kanina sa barangay Bagong Pag-asa. Hindi ka lang nagbabalita, kundi dapat kabahagi ka rin doon sa pagresolba ng problema ng ibinabalita mo. Kumbaga mas magiging bukas na yung loob mo na hindi lang pala ako magbabalita, kailangan ko rin palang tumulong. At yun ang mission ko, magserbisyo sa publiko. Nakasulat yan. Sa huling araw ng Hunyo, nagkatakdang magkaroon ng General Assembly ang paaralan para Storya yan ng bawat Pilipino. At kumbaga hindi namin to istorya, reporter lang ako eh. Taga-balita lang ako. Bale, yung kinikwento ko, hindi ito kwento namin, hindi ito kwento ng reporter ng ABS-CBN, kwento ito nila. At yun nga, yung fact na pinayagan ka nila na ikwento mo yung buhay nila dahil pinagkakatiwalaan ka, napakalaking privilege at very thankful kami na part kami ng ganitong programa. Sa bawat araw ng bagong milenyo, Ng tadhana, kailan lang mga troso ang naging sani sa bawat trahedya at kalamidad, sa bawat alitan, pinakamataas na bundok sa buong mundo, o tagumpay, at sa bawat kwento ng buhay, Pauwing Leyte sa pag-aakalang nanay niya. Ayon kay Angelo, di na siya patuloy pa rin ang pagpapatrol. Lalo na ang paglilingkod sa bawat Pilipino, saan man sa mundo.
Nakita nila ang kanilang boses at kapangyarihan sa mga programang tulad ng TV Patrol. At dyan nila nakikita na sila rin ay pwedeng maging magaling. Sila rin ay maaring gumawa ng kontribusyon para sa bayan, gaano man kaliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Dahil para sa TV Patrol, walang maliit. Lahat ng Pilipino, importante.